So punta na tayo doon mga kaloy sa discussion itong Butter Bonyak vlogger. Okay? At bigyan po natin ng reaction. Okay? So marami na ring nang babash dito sa kanya dahil nga dito siguro. Okay, sa kanyang discussion na ito. Kasi pumapabor sa Ateneo eh. Wait lang ito. Pakinggan natin mga kaloys. Comment kayo dyan mga kaloys. So, eto. Ito, susubukan natin linawin ang mga argumento doon sa comment section. Ito yung ginawa kong video kahapon at ang daming argumento dito sa comment section. Unang argumento, hindi daw magkatabi si Rene at si Divine. Ito kasi yan mga boss, ano? Kumuha tayo dito ng information sa mga nahuhuling grupo. So, saan siya galing kumuha ng information? Kasi ang alam natin mga kaloys, di ba? Parang ano yun, parang nakikita dito parang yung mga dating vloggers na kilala ko like Maharlika, Pebbles Kunanan, sino pa yung mga na ayon sa aking puting ahas. So parang gano'n na rin siya eh. Ayon sa aking, di ba, wala siyang concrete talaga na ebidensya na pinakita. Parang maniniwala na kayo sa akin kasi ito yung nakuha ko. Parang gano'n ang dating eh. May ni-reveal ba siya sa inyo na yung source niya? Wala. Sikreto ang source niya. Di ba? So parang puting ahas na rin. Ano yung source natin sa ating analysis? Galing mismo sa bibig ng mga players nung in-interview. Di ba? 2 video. Right? So ginamitan natin ng science, math. Di ba? Para ma-debunk yung mga kasinungalingan nila. Right? So, yun na nga. Yun yung unang tanong. Reliable ba yung source niya? Sino yung natanong niya? Di ba? Bakit ganyan yung alignment? Di ba? Bakit iba dun sa 2 video na interview ng mga players, right? At kumuha tayo dito ng information sa mga naunang grupo. Ang nakuha nating information dito sa mga bandang huli, ang sabi nila, si Rene at si Divine nasa bandang harap nila. At hindi nila masagot kung sinong magkakatabi. Okay, so yun na nga. Nag-interview ba sila ng mga players? Di ba? Yun ang katanungan mga kaloys. Walang makapagsabi kung sinong katabi ni Rene at katabi ni Divine. Nagtanong din tayo dito, ang sabi nila, si Divine at si Rene sa bandang likuran nila. No? Di ba 2 yung scenario mga kaloys? Yung interview doon sa 3, di ba si Jared, si Ian at saka yung isa, di ba si I forgot the name. Basta 3 sila. Tapos yung isang interview, yung kay Ontiveros, 2, di ba si Sam at saka si Kiefer. Magkaiba po yung statement nila, di ba? Yung sabi ni Kiefer ay nakaline daw sila palalim. Okay? So yung mga hindi daw marunong lumangoy dito sa mababaw. Right? So malinaw 'yon. Tapos kay naman, kay Jared, bahay, walang sinabi na nakaline sila. Ang requirement lang is dapat sa hita yung tubig. Kasi may slope, 'di ba? So hindi pwedeng mag-horizontal sila pa ilalim. Right? Or pa vertical pa ilalim. So kailangan talaga maghanap ka ng spot na doon sa hita mo. So 2 scenario ang nangyari kaya hindi nga consistent. 'Di ba? So dito dapat inano niya na yun nga unang source niya, sino magkatabi kasi dun sa kay Kiefer ay sinabi niya kung sino yung nasa dulo. Right? Walang nakakasagot nito kung magkatabi sila o hindi. At wala rin tayo makitang digital evidence na magkasama. Hindi nga daw sila magkatabi, sabi ni Kiefer. Okay, yun yung source natin, galing mismo sa statement. Tapos siya, puting ahas, tinatago niya kung sino yung source niya. So maniniwala kayo? Di ba? Sama sila at hindi sila magkasama. Pero base sa nakalap nating impormasyon, base sa nakalap nating information, puting ahas ulit, na si Rene napunta sa rep current. Kasi nga, nung may so malakas si Rene lang daw napunta sa rip current. So, parang ang ending ng kanyang discussion ay aksidente nga. Di ba yung final analysis natin? Binalikan natin base dun sa head ng rescue team, di ba? Sinabi na unang tawag daw nila na kuha ay may nahihirapan daw huminga pero naputol. Okay? Tapos, few minutes later, may tumawag na may nalulunod na. So, paano niya i-explain yun? Di ba? Maniniwala pa rin siya sa kanyang puting ahas? Yun yung katanungan mga kaloys.
nakita pa nila to si Rene na lumutang at nagbabackstroke. Pilit So backstroke naman, 'di ba? Hindi naman trending, 'di ba? So iba yung puting ahas ngayong source niya. Wala siyang maipakitang evidence. So maniniwala kayo kaagad, 'di ba? kumawala sa alon. Pero si Divine, after nila ma-wipe out, hindi na nila to nakitang lumutang. Si Rene, Hindi nila nakitang lumutang. Ano sabi ng mga players? 'Di ba? Si Divine humahawak, 'di ba, doon sa kay AJ, right? So iba yung story naman niya. So pangatlong story ito. Galing sa puting ahas niya, 'di ba? kaya nakapag-backstroke pa, ang assessment ko ito, marunong naman talaga siyang lumangoy. Kahit yung mga nakasaksi sa pangyayari, Bakit ka magbo-backstroke mga Ang hirap kaya nun, 'di ba? Normally magpalutang-lutang ka eh, right? Pero I don't know bakit backstroke. Baka gagawa siya ng bagong ano. Kaya nga bago niya 'to ginawa mga kaloys, may video kasi siya na parang binalaan siya ng Ateneo or may nagbabala na Ateneo na kakasuhan siya. Parang ganun. Hindi kaya, okay, ito analyze natin na bakit ganyan siya. Hindi kaya ay naka-receive na siya ng subpoena. Kaya parang nagbago na siya na parang ang gusto niyang narration ay pabor na doon na aksidente talaga. Kasi dalawa lang pipilian mo, di ba? Aksidente lang talaga or may initiation. Di ba? So dito sa discussion niya, nag-discuss siya ng mga trip current. So doon na pabor na siya sa Ateneo. Kaya siguro nagkaroon siya ng maraming bashers. Di ba? ano, hindi nila masabi na magkatabi si Rene at si Divine. At hindi nila masabi na hindi magkatabi. Basta ang So ang layo ng story niya mga kaloys doon sa analysis natin na may basihan tayo. Okay? nakita lang nila nung nagsisigawan. Doon naman sa ikatlong argumento, hindi daw sila straight line. Vertical line daw sila. Yan. Yan yung kay Jared. Possible yun kay Jared kasi 'di ba, kailangan nasa hita daw ang tubig. Okay, yun yung requirement. Actually, wala kami nakuha ganitong information nung malunod sila. Vertical line, wala kami nakuha ganyan. Pero sige, So wala daw siyang information sa puting ahas. So dinidebunk niya yung kay Jared. Okay? ito ng logical analysis. Logical analysis, okay? Unang tanong, kung vertical line sila, anong ginagawa nila nung bago sila malunod? Nagwa-water training. So saan yung source niya na nagwa-water training sila? Diba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, dapat yung lahat ng 15 kasi 'di ba 20 sila lahat. Natigok yung dalawa. Ilan lang yung nagsalita? 5. 'Di ba? So kailangan natin kunin yung statement ng 13. Nasaan sila during that time? Wala, 'di ba? Tapos sabihin niya may ano daw siya, puting ahas na ganun. So magko-question mark ka na. Pero yun na nga, ang anuhin natin, anong kabuuan ng kanyang discussion? Nasa accident ba siya or initiation? Dalawa lang yung kasi scenario eh na nangyayari, 'di ba? Nangyari. Okay? From the word itself, water training. Ngayon, di ba, assuming ito, 20 to, kasi di magkasya kayo, unti lang drawing natin. Para mabasa mo, kung naka-vertical line ka, ulitin ko ha, para mabasa mo tong nandito, o kaya nandito sa last element, eh kailangan mo munang lulurin yung mga banda rito. Kasi yung ilalim ng dagat dyan is pa-slope, kantilan. Maliban na mga kalays. Maliban Ano pala, ang diniscuss niya, yung pagganon ay kay Kiefer. Yung pagganon ay kay Jared. Okay? Kasi nga, sa kanyang illustration, dapat talaga gano'n niya, dito yung resort, di ba? Mas detalye sana kasi ako nga, disorient nga ako. Di ba? Pero yun na nga, yung kay Kiefer, yung diniscuss niya yung papahalang, pababa, tapos kay Jared naman yung pagganon. Right? na lang doon sa harap ng resort, hindi gano'n siyang kantilado. Pero doon sa pinaglunuran nila, is kantilado yung part na yon. Ngayon, kung babasahin mo to, bago umabot sa sakong, yung tubig, lunod na yung iba dito. Baka lunod na yung 10. Kung Yun yung sa analysis natin, di ba, doon sa kay Kiefer. Ginamitan natin trigonometry. Yung pinakahuli ay talagang sobrang lampas na sa ulo niya. paganito. At saka walang nagwa-water training ng paganito. Straight line talaga yan. At ito rin yung basihan namin para mag-change kami ng stand na sinasabi namin na dapat Nag-change siya ng stand. Okay? Hindi kayo nakatanggap na to ng sampina. Di ba? Hey. Nakatanggap ng tampina or baka pareho dun sa mga rescuer
or sa mga doktor or sa mga staff or sa mga owners, 'di ba, na baka 'di ba, ano magsalita ka o tanggapin mo 'to? Yan po ay analysis lang po natin. Kasi nag-iba yung stand niya, eh. Isip ang itaso sa mga coaches. Kasi may nakuha kami nitong information na may isang player dito na may phobia sa tubig. So, saan naman yun? Puting ahas. Okay? Kasi hindi niya sinasabi, eh. Right? So, pwede rin siya madadali dito mga ka-loys. Pero yun na nga, yung whole story niya is pabor na sa Ateneo. Siyempre, kung may phobia ka sa tubig, hindi ka talaga willing pumunta sa tubig. Yung water training na yun, hindi niya talaga gustong gawin. Kaso dahil napipilitan siya sa mga coach niya, kaya niya ginawa. Ang isang bagay na delikado at pinapagawa sa'yo with pressure, pasok po yun sa hisig. Pwede rin siya, ano mga ka-loys, eh, kasi kailangan kasi niya patunayan yung information, di ba? Tayo dito, may source tayo, eh. Di ba? Galing mismo sa bibig. Okay? Ito yung information na nakapag-backstroke pa siya, ibig sabihin nakalangoy pa siya. Sa ibang player, hindi nila ma-identify yun na nakita nga nila o hindi. Pero yung iba, nagsasabi, nakita nila. Nauunawaan natin yung statement na yun, na yung iba, nagpo-confirm, yung iba hindi. Kasi nga, galing sila sa trahedya. Pag galing ka sa trahedya, ang unang iisipin mo, iligtas mo yung sarili mo. So malamang yung iba, focus sa pagsisave. Doon sa mga naunang vlog ko mga boss, ano? Dapat i-analyze din niya mga ka-loys na 5 lang yung hindi marunong lumangoy. Okay? Tapos yung hindi pa marunong lumangoy, yung 4, o lalo na si Ian, siya pa yung na-save. 'Di ba? Dapat sa statement siya nung mga players nag-focus. 'Di ba? Kasi iba na yung istorya niya, eh. So, sabi daw, magkanya-kanyang save daw sa sarili. 'Di ba? Bakit lahat ba sila na gano'n? Anong possibility na lahat sila ay gano'n ang scenario? The probability is very low. Kasi yung waves is random, eh. Kung naka-stretch sila, so yung mga scenario din nila is random, hindi yung pare-pareho sila na, ano ako, nagka-count ako ng 20 seconds. No. Magiging random din yun. 'Di ba? Yung mga waves, random mga ang waves, eh. Right? So yung mga nangyari nga bawat player is random din. Dapat din ma-interview talaga. 'Di ba? So siya, nag-assume siya na pareho lahat ang experience. Discuss natin doon kung paano natin ini-interpret ang isang insidente, di ba? Sinasabi natin yung isang insidente, may 3 version yan. Unang version ng mga witness. Pangalawang version is yung version ng investigador. At ang pangatlong version ng katotohanan. At yung 3 version na yon, hindi yun laging magkakamukha. Lalong-lalo na sa time frame. Ito mga ka-loys, sa investigation, sino ba ang mga source nila? Di ba magsimula sila dun sa mga persons of interest? Di ba? Doon sila magsimula, di ba? Sino yung huling nakikitang buhay si Rene? Doon sila mag-imbestiga. Di ba? Ano ba yung gagawin ba nilang ano yun? Pag mag-report ba sila, iba ba yung ano? Hindi. Di ba? Magbabase din sila sa witness. Okay? So, yun na nga. Hindi ko maano kung ano yung ibig sabihin niyang ibang version. Babaguhin ba ng investigador? Pero huwag kayong mamimislead. Yung mga minimal discrepancy, kino-consider natin yun. Pero kapag yung kwento is pulido, walang kabutas-butas, pulidong-pulido, medyo alarming tayo sa bagay na yon. Baka may script. O kaya, yung minimal, common kasi yan, yung minimal discrepancy. So you have to define ano yung minimum. Diba? Ang minimum ba is 1 out of 10? 2 out of 10? Diba? 3 out of 10? Paano mo ma-determine? Diba? Pero kung gagamitan mo yan ng matrix, right? Yung bawat statement, itry mo ito connect. Kung hindi talaga magko-connect, nagsisinungaling talaga yun or hindi na make sense. Diba? So dapat i-quantify niya kung ano yung sabihin niya na minimum. Okay? Isang beses lang sinungaling, 2 beses. Right? Kasi subukan yung mga boss, kung may kakilala kayo na higit sa 5 na na-involve sa matinding trahedya, kausapin nyo siya magkahiwalay. Hindi sila pareho ng kwento. Alam mo kung bakit? Kapag na-involve ko sa matinding hindi daw sila pareho. How sure are you? 'Di ba? So, parang sinasabi niya, yung 5 nagpa-interview, hindi daw talaga magkakapareho yon. Come on. Sa umpisa pa lang, 'di ba? Ang sabi ni Kiefer, pinaline sila ng straight. Ang sabi naman ni Jared, kailangan na sa hita. Doon pa lang, eh.
'Di ba? Nagsinungaling na sila. Pero sa kanya, 'di ba, ano daw, possible daw na magkakaiba. So what happened? 'Di ba? 'Yun ang katanungan ko mga kaloys.